Subscribe now. Magandang buhay mga kaharaya. Nandito na naman po muli ang inyong lingkod, Sir Angel A. Yasis Jr. para maghatid sa inyo ng isa na namang leksyon tungkol sa panitikan, tungkol sa tula. At sa pagkakataon pong ito ay ang buod ng tula ang ating tatalakayin. Sa pagbubuod ng tula, tayo ay mayroong apat na dapat silipin o isaalang-alang. Una, balangkas. At ang balangkas ay may tatlong uri. Number 1, pasuhay. Ang kasunod na taludtod o mga taludtod ay nagbibigay ng bagong impormasyong kasang-ayon o kabaliktaran ng inilahad sa unang taludtod. Inilalatag muna ang aral o panukalang layunin at pagkaraan ay sinusuhayan sang-ayon sa gustong pagitawing katangian ng inilatag na sitwasyon. Halimbawa, isda ko sa Mariveles, nasa loob ang kaliskis. Pasuhay ito mga kaharaya, sapagkat yung isda ko sa Mariveles, unang taludtod, ay pagtatanghal ng isang larawan. Samantalang yung ikalawang taludtod, nasa loob ang kaliskis, ay karagdagang paglilinaw sa larawan. Ano po? Ikalawa, or number 2, patimbang. May dalawang magkaibang bagay o kaisipang tinitimbang, ikinukumpara, o pinag-uugnay upang makabuo ng katuwiran o karunungan. Madalas itong gamitin sa mga bugtong o panulaan. Halimbawa po, bumbong kong liwanag kung gabi ay dagat. Ang katimbang ng bumbong ay dagat at liwanag naman ang katimbang ng gabi. Patas lang. Number 3, ikatatlong balangkas, pasuysoy. Ang mga naunang taludtod ay gumaganap na panimulang hakbang lamang tungo sa pagbubuod sa panghuling taludtod. Ano po? Ang mga unang linya ay tumutulong para isulong ang pahayag tungkol sa huling linya. Nagkakaroon ng kakalasan o kalutasan sa panghuling taludtod. Okay? Halimbawa, isda akong gagasapsap, gagataliptip kalapad, kaya nakikipusag, ang kaluguyo'y apahap. Okay? Panimulang hakbang lang ang unang tatlong taludtod. Isda akong gagasapsap, gagataliptip kalapad, kaya nakikipusag, ang kalaguyo'y apahap. At ang panghuling taludtod naman ang pagbubuod. Ang ibig sabihin, kung sa pasuhay ay itinatanghal na agad ang larawan sa unahan, dito naman sa pasuysoy, ay sa hulihan ang pagtatanghal. Ano pang isang halimbawa, Ikalawang halimbawa. Kung sa langit nabubuhay, ang sa lupa'y namamatay, panimulang hakbang, bakit kinatatakutan ang oras ng kamatayan? Pagbubuod. Ano po? Dumako naman tayo sa ikalawang dapat isaalang-alang sa pagbubuod ng tula at ito ay ang daloy ng pahayag. At ang daloy ng pahayag ay may dalawang uri. Una, pasalaysay. Kumikilos ang tula ayon sa pagkakahanay ng mga pangyayaring ikinukwento. Kailangan ang serye ng iba't ibang pangyayari at pagsasaayos ng mga ito mula sa isang panimulang insidente tungo sa isang kapanipaniwalang wakas. Madalas na ginagabayan ng simulaing pahanay, pagdudugtong-dugtong ng mga ganap na pangyayari o larawan. Yan ang pasalaysay. Ito po, may halimbawa akong ginawa. Isang tula, maikling tula lamang po ito. Ang pamagat po ay, ako'y may alaga, isang tutang mataba. Mayroon akong tuta, malusog mataba, at sadyang sa akin ay di sumisira. Ang ginagawa ko kahit na masama, siya'y nakangiting, labas pa ang dila, at hinihimod niya maging aking dura. Ang tuta kong ito ay sunod-sunuran, sa lahat kong gusto, maging ano paman. Pag sabi kong upo, ay naupo naman. Pag sabi kong taas,
nataas ng kamay, mukhang matalinong, parang naturuan. At sino bang tuta ang mayroong talino, ay ang tanging alam, sumipsip sumuso sa utong ng kanyang magulang na aso, o di kaya namay sa dulo ng kuko ng kahit sino pang nakagis ng amo. Bigyan natin buhay. Subalit ako ay sadyang nangangamba na kapag ang tuta ay maging aso na, at ang kanyang amo'y matakaw talaga, baka ang aso niya ay maging vampira na ang sinisipsip ay leeg ng iba sa utos ng kanyang among sinasamba. Ganyan nga ang aso, dakilang kaibigan ng sino mang taong mahirap mayaman. Ang tuta pa kayang wala namang muwang, kundi ang sumunod kahit kanino mang bumusog sa kanyang among nakagisnan. Masama't mabuti sa kanya'y patas lang. Okay. Number 2 naman po, pagpatanghal. Okay, number 1 ay pasalaysay. Ang number 2 naman ay patanghal. Ang tula ay nagtatanghal na parang nasa entablado, subalit sa pamamagitan lamang ng mga salita at larawang diwa. Ang makata ay lumilikha ng mga imahen, na gumigising sa kalikutan ng imahinasyon ng bumabasa. Gumawa rin po ako ng halimbawa, At ang pamagat nito ay kung ang aking tula. Kung ang aking tula ay makatitibag ng bahay na ginto noong mga sukab na sa aking bansa ay bumabagabag, ay tutula ako maghapot magdamag. Kung ang aking tula ay makatutunaw ng mga pinuno na asal halimaw, sa kanilang trono ayaw magsibitaw, ay tutula ako sa gabi at araw. Kung ang aking tulay makapagbabangon sa mga bayaning nangamatay noon, na makakasangga sa laban ko ngayon, magtutula ako sa habang panahon. Kung ang aking tula ay magiging batas na makasusupil sa buhay at ahas, na ngayoy tao ng mga mararahas, ako'y magtutula kahit oras-oras. Kung ang aking tulay makabubulabog ng mga demonyong grabing makabilog ng ulo ng mga taong nababahog, magtutula ako kahit natutulog. Kung ang aking tulay walang magagawa upang makabawas ng isa sa laksa ng sambuntong trapong makapal ang mukha, sa halip magtula ay magtutulala. Dahil ano kaya ang silbi sa akin ng mga tula kong Diyos ang may bilin, kung di rin lang naman nito magigising ang manhid na puso't tulog na damdamin. Okay? Dumako naman tayo sa ikatlong dapat silipin sa pagbubuod ng tula, at ito ay ang himig. Ikatatlo na po ito, himig. At ang himig po ay may tatlong uri. Una, nangangaral. May layuning magbigay payo o mangaral sa makababasa. Hindi na po ako gumawa ng halimbawa nito kasi alam na natin na kapag ang isang tula ay may himig na nangangaral, di nangangaral po ang kanyang uri. Ikadalawa, malungkutin. May layuning magpadama ng kalungkutan. Marami tayong tula na mababasang ganyan, katulad nung Ang Pamana ni Jose Corazon de Jesus. At ang malungkutin ay mayroong 4 namang klase. Yung himig na nanunuyo, himig na naghihinagpis, himig na nagpapaalam, at himig na nagdadalamhati. Yung kay Rizal, yung pamamaalam ni Rizal. Ang ikatlo ay ang naglalarawan. Ang impormasyon at detalye ng kaisipan o damdamin ay waring ihinahanay lamang o itinatanghal ng walang pansariling pagkukuro o interpretasyon. Sapat nang ikintal ang isang larawan, imahen o sitwasyon, at waring higit na ipinagkakatiwala sa madla ang paglirip sa kabuluhan ng pahayag. Maaari itong maipahiwatig maaari itong magpahiwatig ng lungkot o saya, depende sa ginamit na salita at sa piniling mga detalye. At ang ikaapat, ang panghuling himig. Ikaapat, masayahin. Layuning magbigay sigla, ligaya, tuwa o magpatawa. Nahahati ito sa 2 uri. Una, nagpapatawa. Sa nagpapatawa ay mayroon namang 3 himig. Himig na nagbibiro, himig na nanunukso, at himig na nag-uudyok.
Ang ikalawa ay nang uuyam, satire. Ano po? At ito ay merong limang himig. Himig na nanunuya or sarcasm, mockery. Himig na panggagagad, parody. Marami tayo yung napapakinggan katulad nung ang manukong pula, ano? Himig na balintuna or paradox. Himig na baligho or absurd. At himig na parikala or irony. Okay. Halimbawa, ano? Ang ginawa ko pong halimbawa ay satirically, sabi ko nga, satire ito po ay halimbawa ng maaring panunuya, maaring irony, ano? Ito po yun. Salamat BBM, salamat Pulangaw. Maraming salamat sa ating Pangulo, sa pangako niya ay naging totoo. Kaya't nararapat na magdiwang tayo at di nagkamali sa ating ibinoto. Ang isang dahilan ng kanyang panalo ay ang 20 pesos na bigas per kilo. Hinigitan pa niya ang pangakong ito. Ginawa pang triple o kaya ay doblado. At naging 50 ang pangakong 20. Di ba't pangako niya ay kanyang dinoble? Mas mahigit pa nga, halos maging triple. Kaya't deserve niya ang ating papuri. Siya ay matibay bilang presidente. Napatataas niya ang mababa dati sa kanyang termino, lumubot lumaki presyo ng sibuyas sa mga palengke. Siya ang pag-asa nitong ating bayan. Sumisiglang muli itong kalakalan sapagkat ang droga'y dumami na naman, tanda ng pag-usad at ng kaunlaran. Tayong mga Pinoy, mabuti na lamang madaling lumimot sa ating nakaraan sapagkat kung hindi, ang angkan nilakay di makababalik dun sa Malacanang. Mga magsasakay nagpapasalamat dahil si BBM mismo ang may hawak nung agrikultura, kaya nga tumaas presyo ng produktong bigas at sibuyas. Sa sobrang ligaya, kami naiiyak. Siya na ang sagot sa aming paghihirap. Nagtuturo siya kung paano magsikap tayong mga Pinoy, kundi matitigbak. Salamat din naman o mga Pulangaw, at hanggang sa huli di kayo bumitaw. Halinang umawit, magpurit sumayaw, ngayon nyo ihataw at dapat isigaw ang pagkakaisa ng lalong tumibay, yaong maharlikang programa nilakay. Nang dahil sa inyo, kay raming nadamay, kayo ang siyang lubid, sa bayay bumitay. Okay? Dumako na tayo sa ikaapat na dapat silipin o isaalang-alang sa pagbubuod ng tula at ito po ay ang tinig. At ang tinig ay may 4 na uri. Una, patalastas. Patalastas. Nagbibigay impormasyon, may himig ng pangangaral, ipinapalagay na mas mataas na nilalang ang nagsasalita kaysa sa kinakausap. May halimbawa, gawin mong timbangan ang puso mo't isip sa iyong pagtulay sa daang makitid. Asahan mong ikaw ay makakatawid na hindi sugatan sa kabilang panig. Ang pangangatwiran ng puso ay kulang, kundi magtatanong sa ating isipan, at ang isip na may walang pakiramdam sa pusong bilanggo ng pagmamahalan. Kaya't dapat lamang na ang ating isip minsay patibukin sa atas ng dibdib, at ang puso na may hayaang mag-isip, ngunit huwag laging sundin niyong pintig. Kung magkakagayoy, walang masasaktan, na durog ang puso't sabog ang isipan. Magiging payapa ang sangkatauhan sa puso at isip na magkatimbang lang. Okay, ito ay ang himig o tinig na patalastas. At ang ikalawa naman ay panambitan, dumadaing. May himig ng pagmamakaawa, ipinapalagay na mas mababang nilalang ang nagsasalita kaysa sa kinakausap. Okay, at narito pang halimbawa. Ang gusto ko'y manlaban, pero di ko magawa. Paano na si Dora ko kung ako'y mawawala? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Diyos Ama't Diyos Anak, kayo na po ang bahala. Itaas ang mabutit, ilugmok ang masama, upang maging payapa ang aming buong bansa. Ayan, ano po? Halimbawa ng panambitan. Ikatlo ay pantay.
Walang pinapalitaw na kataasan o kababaan ng pagkatao ng nagsasalita. Nagpapahayag lamang ng pagkakapantay-pantay ang tinig ng makata. Halimbawa, tawanan mo ako, sige tumawa ka. Tingnan ko po lamang kung sino talaga sa ating dalawa ang nakakatawa. Ako bang palito? Ikaw na balyena. For your information, pareho lang kayo. Ikaw na mataba, matakaw na byudo. Ikaw namang payat ay tiltil na balo at wala sa inyo ni isang eksakto. Subalit kahit na walang kapintasan, tumawa sa kapwa ay walang karapatan. Pareho lang kayong mayroong sobrat kulang kung hindi sa isip, sa pangangatawan. Pintas mo sa kapwa ay nagpapakita, sa kapintasan mong ayaw ipakita, sa kagustuhan mong laging ipamukha na mas magaling ka sa iba mong kapwa. Okay? At ang ikapat, patuos, mapanghamon, matapang ang mga pananalita na waring may pinatutungkulang tao o kalagayan sa lipunan. Halimbawa, bihira na ngayon ang kanang magbigay na inililihim sa kaliwang kamay. Ang pagtulong ngayon at kunwang pagdamay di na nangyayari sa sulok ng bahay. Ayaw kong sabihing nasa politiko ang lantad na lantad sa gawaing ito. Sa harap ng bayay parang mga santo, ngunit pagtalikod nagiging impakto. Ito ay gawaing mapagpaimbabaw, hindi ang pagtulong ang talagang pakay. Ang hangarin nila ay mapasakamay, ang mas malaki pa kaysa ibinigay. Okay. Hanggang dito na muna po tayo mga kaharaya. Maraming salamat sa inyong panunood at pagbisita. Sumayin niyo nawa ang pagpapala ng Diyos Ama. Pero bago po ang lahat ay review po tayo, recap. Okay. Ang buod ng tula ay 4. Una, balangkas. Ikalawa, daloy ng pahayag. Ikatlo, himig. At ang ikaapat ay tinig. Okay. Samantalang, ang balangkas naman ay merong 3 uri. Ang balangkas ay una, pasuhay, patimbang at pasuysoy. At ang daloy ng pahayag ay may 2 uri. Ang pasalaysay at ang patanghal. Samantalang, ang himig ay may 3 uri. Nangangaral, himig nangangaral, himig malungkutin, himig naglalarawan. Samantalang ang himig masayahin ay mayroon namang 2 pang uri, nagpapatawa at nang-uuyam. At ang panghuli, ang tinig ay may 4 na uri. Iyon po ay ang patalastas, panambitan, pantay, at patuos. Okay? Dito na po tayo nagtatapos at huwag po kayong magsasawa sa ganitong mga content o laman dahil ito po ay maituturing na ehersisyo ng ating isipan at kung maaari po ay ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan. Sa Panginoon ang kapurihan. Hanggang sa muli, Sir Angel Iyasis Jr. po lamang. Harayasista! Subscribe now.